Tatlong patay matapos mahulog ang isang SUV sa bangin sa Tuba, Benguet. Sugutan naman sa disgrasya ang isang rider sa Mandaue, Cebu. Paspasan natin ang mga balitang probinsya. Nag-overtake the rider. Sugatan matapos sumagi sa nakasalubong na sasakyan sa Mandaue City, Cebu. Nagpaikot-ikot sa kalsada ang rider at napunta sa gilid. Agad naman siyang tinulungan ng mga tauhan ng ambulansya na nagkataong nasa lugar. Sumadsad sa kanal sa Siquijor. Iniwasan umano ng driver ang dalawang kotseng naghahabulan. Ligtas ang driver sa insidente. SUV nahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. 3 ang patay. Ayon sa pulisya, bumangga sa isang signage ang SUV. Kaya nawala ng kontrol ang driver nito at nagdire-diretso sa bangin. Sugatan naman ang 3 pang pasahero at dinala na sa ospital. Nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa maraming kalsada sa Dubai, United Arab Emirates, ilang araw matapos ang malawakang ulan. Maraming sasakyan pa rin ang naiwang lubog sa mga highway, pero may mga kalsadang pwede na madaanan. Nag-deploy na ng mga sewage drainage trucks para makatulong ma-pump out ang tubig bahang nagkulay berde na. Ayon sa mga otoridad sa Dubai, umakyat na sa 4 ang mga nasawi, kabilang ang 3 overseas Filipino workers. Ang kaanak ng isa sa nasawing si Jenny Gambao, duda raw na na-suffocate sa loob ng van ang kaanak gaya ng naiulat. Nananawagan naman ng tulong ang pamilya ng nasawing si Dante Casipong na nahulog sa sinkhole sa Dubai. Sa ngayon, inaasikaso na ng ating gobyerno ang pag-uwi sa mga labi ng mga nasabing OFW. Iba-iba po yung statement na sinasabi nila. Yung driver at yung kasama nilang lalaking katrabaho nila, hindi daw sila na-suffocate. Yung ate ko, suffocate daw silang dalawa ng Pilipinang kasama niya. Ba't silang namatay kasama niya yung dalawa, yung driver? Patuloy ang investigasyon ng National Security Council kung gaano nga ba karami ang mga Chinese na nag-aaral sa Cagayan at kung may banta ito sa seguridad. Ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao City at ng Cagayan, pumalag. Nakatutok si Darlene Kai. Pero to outright, immediately profile based on race, that's racial profiling, that's discrimination, that's racism. Pumalag ang local government ng Tuguegarao sa issue tungkol sa umano'y pagtaas ng bilang ng Chinese nationals na nag-aaral sa kanilang lungsod. Wala raw silang nakikitang problema sa pag-aaral ng Chinese nationals doon. Matagal na raw hinihikayat ang mga estudyante galing sa ibang lugar na mag-enroll sa kanilang mga paaralan, kasama ang ibang lahi. We're calling for common sense, we're calling for logical thinking over this. Kaya nagulat sila sa lumabas na isyung may mga nababahala sa umano'y pagdami ng Chinese nationals na nag-aaral doon. Naghain ng magkahiwalay na House Resolution sina Cagayan Representative Jojo Lara at Isabela Representative Ino D. na humihimok sa Kamara na imbestigahan ng umano'y naka-aalarmang pagdami ng Chinese students sa ilang tertiary schools sa Cagayan Province. May 2 EDCA sites sa Cagayan. Ikinagulat daw ito ni Cagayan Governor Manuel Mamba. There was never a time na na-discuss po ang threat na ito or security concern na ito. That's why it came as a surprise na meron sila mga report na ganun. Pero makita niyo po, it's exaggerated. Sa talaraw nila, may 486 lang na Chinese nationals na nag-aaral sa probinsya. Wala raw silang natatanggap na anumang reklamo laban sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sabi naman ni Cagayan Representative Jojo Lara, wala sa kanyang intensyon na maging racist. Hindi raw tamang sabihin na ginagawa niya ito para sa ibang hangarin. Ang gusto lang daw niya ay makakuha ng sagot sa mga tanong ng ating mga kababayan. Bihirang makakita ng unggoy na inaalagaan, pero mas bihirang unggoy na tila ba pet or alaga na ng isang pamilya, tulad sa Suralia, South Cotabato. Isa kasi itong puting unggoy o albino monkey. Ang kwento ng pamilya Muay, 15 taon na, nang matagpuan nilang unggoy habang naghahanap ng pagkain sa gubat. Pinangalanan nila itong Santo dahil nakita noong Huwebes Santo. Maliit at medyo nanghihina umano ito kaya dinala nila sa kanilang bahay at inalagaan. At nang lumaki na, sinubukan pa nila itong ibalik sa gubat pero sumunod daw sa kanila pabalik. At dahil dito, kinupkup na lang umano nila ito at inalagaan. Bagay sa kanyang pangalan niya.
Puti mukhang Puti, banal. oo nga. At saka talagang baka nga meant to be kasi Huwebes Santo siya natagpuan. Pero siya, I At guess, mukhang hindi siya aggressive, obviously. Oo. Kasi may mga unggoy na aggressive. at ayaw na nga niyang bumalik, di ba? Ayan. Sinubukan ng pamilyang ibalik pero sumunod pa sa kanila pa Cute. uwi. Imagine, 15 years old na siya. Tila malalaking corals, pero mga rock formation pala. 100% Instagrammable view na matatagpuan sa Corimao, Ilocos Norte. Sa linaw ng tubig, para kang nananalamin at pwede pang magtampisaw. Madaling puntahan dahil mula sa bayan, 5 minuto lang ang travel time. Baba naman tayo, pa Lagayan Abra, at magbabad sa malamig na bukal ng Lusuwak Spring. Perfect getaway sa mga gustong magpapresko sa ilalim ng mga naglalakihang puno. Tiyak na di ka mabibilad. Di kalayuan diyan ang irrigation overflow o tinatawag na Tortorayok sa bayan ng Tayum. Instant mini falls ang hatid nito mula sa bumubulwak na tubig. Kaya di na kailangang gumastos para magpalamig dahil walang entrance fee. Mapapawaw ka naman sa Puyao River, sa San Nicolas, Pangasinan. Dahil pag dito ka nag-outing, pwede kang mag-dive sa malinis na tubig ng ilog, sabay picnic sa mga kubo cottages. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.